Dead on arrival sa ospital ang 3 Boy Scouts matapos makuryente sa isang campsite sa Zamboanga City. Ayon sa mga otoridad, inutusang mag-ipat ng tent ang ilang Boy Scouts nang tumama sa kawad ng kuryente ang isang bahagi nito habang hawak nila. 3 sa kanila na pawang senior high school students ang napuruhan. 12 iba pa ang nagtamo ng mga sugat at paso sa katawan. Mahigit 2,000 Boy Scouts ang nasa Zamboanga City para sa citywide jamboree sa Barangay Pasunangka. Dahil sa insidente, ipinag-utos na ng mayor ng Zamboanga City na kanselahin ang aktibidad at pauwiin na ang mga estudyante. Bumuo na ng task group ang pulisya para imbestigahan ang insidente. Nauwi sa gulo at takbuhan ang masayasanang fireworks competition sa Oroqueta, Misamis Occidental nang mapunta ang mga paputok sa mga nanonood. Sa Bacolod City naman, isang sasakyan ang bumaliktad matapos bumangga sa poste sa Center Island. Ang miinit na balita hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nagliwanag ang kalangitan sa isinagawang Grand Fireworks Display Competition nitong Sabado sa Oroqueta City sa Misamis Occidental. Ang mga dumalo, aliw na aliw sa panonood. Maya-maya pa, biglang nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga nanonood. Ang pataasan ng direksyon ng paputok at pailaw napunta sa direksyon ng mga nanonood. Ayon sa lokal na pamahalaan, posible na aksidenteng natumba ang fireworks dahil sa malakas na hangin. Wala namang malubhang nasaktan sa insidente, sabi ng BFP. Bago ang kompetisyon, dumaan sa kanilang inspeksyon ang setup ng mga kalahok at pumasa naman ang mga ito. Dahil magpapatuloy pa rin ang kompetisyon tuwing weekend hanggang Pasko, masihigpitan daw ng BFP ang pag-inspeksyon sa safety measures. Titiyakin naman ng LGU na masusunod ang mga pulisya para iwas aksidente. Sa kuha ng CCTV sa Araneta Street, Barangay Pahanukoy, Bacolod City, makikita ang mabilis na pagpapatakbo ng pribadong sasakyan. Nagdire-diretso sa Center Island at bumangga sa isang poste ang sasakyan. Bumaliktad ito habang natumba naman ang poste. Wala namang ibang motorista o sasakyang nadamay. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Bacolod City Police, nagtamo ng ilang sugat sa kamay at tiyan ang driver. Walang pahayag ang driver, pero ayon sa pulisya, hindi naman siya nakainom ng alak. Sa Mandaue, Cebu, 7 establisimento ang ipinasara ng PAGCOR matapos bawiin ang kanilang gaming license. Ang mga negosyong apektado, sangkot umano sa e-casino, sports betting at customer relations provider. Hindi na idinetalye ng PAGCOR ang dahilan nito, pero ipinaalam na lang nila sa LGU ang desisyon para magawan ng kaukulang aksyon. Sa inspeksyon ng Business Permit and Licensing Office ng Mandaue City noong July, napag-alamang sarado na at hindi na nag-ooperate ang 7 establisimento. Pero susulatan pa rin daw nila ang mga kumpanya para formal na abisuhang nakansela na ang kanilang PAGCOR accreditation. Cyril Chavez ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.